Good morning mga kabayan and welcome back again sa ating YouTube channel. And by the way, Rani Makatangay na Mitsubishi Peak Motors sa Bad Santos. So ngayong new vlog natin mga kabayan. So andito tayo ngayon sa showroom para i-present sa inyo itong ating 2025 Mitsubishi Xpander GLX variant natin. So ano-ano ba yung mga benefits at features na meron dito sa ating Xpander GLX kung bakit nyo siya bibilhin? GLX kasi equipped na nga siya ng ating green laminated windshield. At dito naman mga kabayan, syempre, yung ating concept ng ating Xpander GLX Automatic, kung napapansin nyo, same sila ng ating mga Montero, ng Mirage, which is ito is naka front dynamic shield, front fascia na siya. At ito pa mga kabayan yung kanyang yung kanyang headlight, naka T-shape design na siya, pero halogen lang po yung kanyang headlight. And dito naman, mga kabayan, kung napapansin nyo, meron siyang positioning lamps with turning light signal. So, eto siya. Kung mapapansin nyo, kapag umilaw to sa gabi, kulay yellow lang yan. And with turning lights siya. So, yun yung pagkakaiba niya dun sa ating ibang variant natin. Kaya mas mura yung ating GLX kung bakit nyo siya bibilhin. Nakita ko sa inyo yung ating engine bay at yung engine type ng ating Xpander GLX Automatic. So, buksan ko lang yung hood. So, buksan natin yung hood niya. So, ito yung ating engine bay ng ating Xpander GLX 2025. So, ang engine type natin mga kabayan ay 1.5 liters. Ayan, naka 4 inline siya and double overhead camshaft. At the same time, meron tayong feature sa ating Xpander, naka-MyVec technology na siya. It means is Mitsubishi Innovative Valve Electronic Control System. So, ibig sabihin nun mga kabayan, more power, fuel efficient, and less emission. So, isa yan sa advantage ng makina ng ating Xpander. Kaya maraming bumibili ng ating Xpander. Sana bumili ka na rin nito kasi napakatipid sa gasolina. Tayo sa mugs and tires ng ating Xpander. Even yung kanyang entry level na Xpander mga kabayan is naka 2-tone siya, alloy wheels, and naka 17-inch. So ngayon yung size ng ating gulong mga kabayan is naka 205 by 55 R17. And naka disc brake na rin itong ating Xpander GLX Automatic. Kaya talagang mapapabili ka talaga kasi kahit entry level po yan mga kabayan is naka 2-tone alloy wheels na siya and naka 17-inch na rin siya. And dito pa, ito yung advantage niya, yung ground clearance ng ating Xpander, hindi siya ganun kababa kasi mataas yung gulong natin. So ibig sabihin, pag dadaan ka sa hindi ganun kataas na tubig, makakadaan yung ating Xpander kasi mataas yung gulong natin, yung ground clearance natin. And dito, sa ating, sa likuran naman natin, syempre, naka-drum brake lang siya. So, hindi siya naka-disc brake. Yung front lang natin ang naka-disc brake. Ayan. Ang kagandahan sa ating Xpander, yung kanyang suspension is naka-max person strut and coil stabilizer na siya. Ibig sabihin, hindi siya ganun katagtag at hindi siya ganun kagalaw kapag tumatakbo tayo. Kahit mabilis pa siya or rough road yung dadaanan natin. So, napakaganda kasi ng kanyang suspension. Mga kabayan, andito tayo sa interior ng ating Xpander. And andito tayo ngayon kasi isa ito sa mga key features ng ating Xpander kasi naka tilt and telescopic adjust yung ating steering wheel. So, marami kasi nagtatanong paano siya ginagawa at anong ibig sabihin ng telescopic. So, ito siya. So, ito po yung ating unlock at saka lock. So, naka-lock po yan, yung ating steering wheel. And kung paano siya i-unlock, ida-down nyo lang po siya. Yan. Sabihin, naka-unlock na po yan. Ititil po natin siya. And telescopic up ay push and pull. Up and down. So, yan po yung ibig sabihin ng telescopic natin. Isa po ito sa key features ng ating Xpander. At the same time, mga kabayan, hindi na tayo mahihirapan mag-adjust ng ating volume kasi even yung kanyang steering wheel is meron na tayong audio control. So, eto siya, may volume and may forward para dun sa ating FM tuner. At the same time, meron tayong steering call at drop call kapag may incoming calls tayo
using Bluetooth pairing natin. Ayan. And dito naman sa ating right side, meron tayong cruise control function. Ayan. All variant po mga kabayan is naka-cruise control itong ating expander. And pagdating naman po sa control ng ating adjustment sa ating side mirror, dito nyo siya makikita sa left side. Ito po siya. Ayan, up and down and left and right. Yan yung control ng ating side mirror sa loob. And dito naman, pagdating naman sa ating cluster meter, is naka-combination po siya and ng analog at digital. Hindi lang natin mapakita mga kabayan kasi naka-display lang po yung unit natin dito sa showroom at the same time hindi natin siya ma-on. Pero analog and digital display po yung ating cluster meter. So, dito naman tayo, pupunta tayo naman sa ating infotainment or multimedia system. Naka 7-inch yung kanyang touchscreen monitor. Ayan, and Android Auto and Apple CarPlay siya. And pagdating naman sa adjustment ng ating mga fan, ng ating mga thermostats is naka-dial type po tayo. Yung overdrive natin mga kabayan is kapag tayo ay nasa patag na daan, pwede nating gamitin yung overdrive para mag-overspeed tayo. Yan yung function yan. And kapag nakapag-overspeed tayo, kailangan nating i-off na uli yung ating overdrive para hindi mahirapan yung makina. So dito naman sa number 2, ito po yung ating second gear and low gear. Normally yung function niya ginagamit lang yan kapag up and down po tayo, naka-uphill and downhill. So gagamit tayo ng low gear para magbigay siya ng more power. Okay? And dito naman yung ating handbrake, dahil base model po tayo, is naka-lever type yung ating handbrake. Ibig sabihin, manual po yan. Hindi po siya automatic like other variant natin. So, si Expander GLX automatic po is naka-lever type siya na manual yung kanyang handbrake. And, yan. So, dito tayo, pagdating sa kanyang seat material naman, tuloy-tuloy na tayo mga kabayan na. Doon sa ating seat material naman, papakita ko sa inyo. So, equip ng ating high-grade fabric seat material yung ating expander. So, advantage nito, napakasarap niyang upuan, malambot siya. At the same time, hindi siya ganon kainit kapag uupuan niyo siya kasi high-grade fabric seat material yung ginamit natin dito. Kabayan, andito tayo ngayon sa loob ng ating expander. Ito yung second row natin. So, ako po, yung height ko po kasi is 5'4". So, dahil medyo maliit po ako, yung headroom po natin, kung kahit yung sumakay po natin ay nasa mga 5'5", 5'7", is aabot pa rin naman po kasi mataas po yung kanyang headroom. So at the same time, napaka-comfortable niyang upuan dito sa second row kasi yung legroom dito sa ating driver seat, pababa is napakaluwag po. Kahit medyo mataba po yung sasakay, maluwag po yung ating legroom. Yan. And ito pa yung isa sa advantage ng ating expander, kahit base model tayo, is meron na tayong second row na air vent. Ibig sabihin, mapapalamig pa rin natin yung ating cabin sa likuran kasi meron tayong second air vent na pwede nating i-adjust. So meron tayong adjustment dito para sa ating fan. And lumalamig po talaga yan kasi naka-aircon, may thermostat po yan. Ito mga kabayan, yung third row natin. So maraming kasing mga nagtatanong sa atin ng mga first time buyer natin, paano pa pumasok sa third row? So sa third row natin, ito yung access para makapasok tayo. Kailangan nating i-pull to. Yan. At the same time, magpo-forward yung ating upuan sa harapan and ito yung access para makapasok tayo sa third row. Ayan. So, dito na tayo ngayon sa third row mga kabayan and ilalagay ko na ngayon yung ating second row para ma-check natin yung legroom kung maluwag ba siya. So, ayan mga kabayan, ito yung legroom natin sa third row. Napakaluwag po niyan. Although payat po ako, pero kahit medyo may kalakihan po yung sasakay, makaka-adjust po kasi maluwag po talaga yung legroom natin sa third row. And take note lang mga kabayan na yung third row natin is children seat talaga to. So, depende sa laki ng bata or ng sasakay, dito sa likuran, ang capacity nito is 2-seater capacity lang. Although pwede mag-adjust ng 3, pero depende po yung sa laki ng sasakay. So, ganyan ka-komportable kasi dito pa lang sa likod, meron na tayong pa rin tayo kasi meron siyang headrest. So, ito yung headrest natin.
Yan, hindi ko lang ma-adjust kasi naka-plastic po mga kabayan, pero ito po yung headrest natin. Hindi lang po natin siya ma-adjust dahil masisira po yung plastic. So, okay. So, ayan mga kabayan, nakita nyo naman yung video natin. At sa mga willing and mag-avail ng ating expander, comment lang kayo sa comment section. So, ayan mga kabayan, nag-quick review lang tayo sa ating expander kasi meron tayong mga first buyer dito na nanonood ngayon, sa mga OFWC man natin at mga employed natin. Halina kayo, bumili na kayo ng expander GLX natin. As low as 38,000, magkakaroon ka na ng expander and yung kanyang SRP, 1,128,000 lang mga kabayan. Sulit ka na sa presyo, sulit ka pa sa features, sulit ka pa sa promo kasi napakarami namin previous na pwedeng maibigay sa inyo. Again, maraming salamat and Kabayan Auto PH, Rani Makatangay. Sana kayo na rin susunod natin ma-release yung dream car nyo. God bless, bye-bye!